Angebot. Hier tam. Ole. Genau, kuya Alex ko. Najde to. Oh no. Tak, dobre. Wow! Wow! Grabe, hindi talaga sila nainitan ba sa araw na ito. Sobrang init. Pero ang silang dalawa, nagbilag talaga. Anyway, nagpa-sunbathing naman yan eh. Para maingit yung iba dito ba na nagiging tan cola sila. Samantalang sila, puti. Din, silang dalawang effortless. Lalong-lalo na to si Philip. Madali lang ito pagod ba. Katulad ko ang kulay niya. Natuwa naman ako sa kanilang dalawa dahil nakasakay sila dito sa tren na ito. Iniyakan niya ni Alex and then ito pa pala ang Signet's Playground. Puzur. Kuya Alex ko, get down. Riklo. Umali. Tak, dobre. Na umali. Get your class. Dobre. Tignan niyo naman si Philip, naglalaro na naman ng sand. Mamaya niyan, lagom na naman yan siya. And then tinawag ko siya, ayaw niya makinig talaga, gustong-gusto niya yung sands. And dito pa pala si Vladimir bumili na ng langosh at ipapakita ko sa inyo ang itsura. At ito pa pala ang itsura ng langosh nila, ketchup ang nakalagay. Masarap pala tong langosh na ito. Ayan o. Diba? Ganito lang, mag ano tayo, food review. Ano, first time ko kumain ito, langosh daw. Masarap. Ito. Mastos na si Mr. Napilitan. No choice siya eh. French fries naman kay Philip at saka kay Alex. Ayaw kasi nila ng langosh. May event pa pala dito sa Signet's, hindi ko alam. Surprise ako ba? May marathon sila kanina. Kaya ako papunta ako doon sa car namin. Kasi yung kinain kong langosh, hindi ko pwede kainin lahat nang dahil sa aking gallstone. So, ang gagawin ko ngayon, kakainin ko yung sandwich na baon ko kanina. Nag-ano ako ng sandwich para sa akin. Hindi pwedeng, puro oily ang kakainin ko. Kain, ito yung pinunta ko dito sa car. Si Vladimir at saka yung mga bata nandun sa restaurant. Hindi naman siya natawag ng restaurant, parang cafeteria lang siya ba. May na-remember ako doon sa langosh na yun. Para siyang chapati. Kaso nga lang napaka-oily niya. Hindi ko ma-explain yung lasa. Lasang oil. Siguro masarap yun kapag cream cheese. Ang nilagay kasi ketchup. Pero at least hindi nakakaumay ang ketchup. Sobrang init dito, parang nilanda na ako. Ito pala yung park dito sa Signet's. Ang tawag niyan, Yazira. Yuy. Ayan siya. Dito kanina ang may marathon. Ngayon, natapos na sila. Good morning, good afternoon, good evening mga amigos, amigas. Ito pa pala yung park dito sa Signet's, Slovakia. Kaso nga lang, walang dagat dito banda. So, lake lang ang meron dito. Ang lake dito, nandun sa kabila. Balikan ko pala si Vladimir at saka mga bata. Nagtataka na si Mr. kung saan ako. Ang ending pa pala, kumain lang ng sandwich. Kung may dagat lang to dito banda, parang Pilipinas na. Kaso nga lang, lake lang eh. One of the requests ni Kuya Alex and ni Philip na masumakay nitong auto na ito, alam niyo ba kung magkano to? 7 euro yan for 20 minutes. Ayan, tuwang-tuwa yung dalawa. Masaya naman ako makita sila na mag-drive nito. Tignan mo siya, Kuya Alex, parang correct ba? Marunong daw siya mag-drive. Kaya ayaw niyang gumamit ako ng remote. Sabi pa niya sa akin, umalis ka, hayaan mo ako mag-drive. Alam ko naman kung paano ito gagawin. Mapatras-atras pa siya. And then alam ko, sabi ko sa kanya, ay, bakit ganun? Marunong ka mag-drive? Sabi niya, oo, syempre naman. Anyway, may buto naman dyan forward at saka backward. Yun lang naman ang nakalagay dyan. Pang bata lang ba? And then si Philip naman, akala nyo kung siya ang nag-drive pero hindi. May remote yan. Si Daddy ang nakakontrol niyan sa lahat. And then tuwang-tuwa silang dalawa, naghabulan pa. Hala, kahit first time nila, go lang ng go. Yeah. Oh, just halo kuya, go! Because we paid for that. Okay, right. Damn, sad note.
No, Kuya Alex ko, isa chilo. Ito naman ang request nila. 4 euros yan for 20 minutes din. Pero tuwang-tuwa naman sila. Medyo malaki ang gastos namin for today pero okay lang. At least masaya ang mga bata ba. Philip at saka si Alex naghabulan at ito yung gusto kong sakyan. At iwan ko lang kung ano ang pakiramdam nito. Para bang Ferris wheel or octopus sa atin ba. Pero kakaiba ito ba no Diyos ko. Malipong ka siguro ba. Next time lang ako sasakay niyan. Andito pa pala yung pambata na gusto sakyan ni Alex. Few moments later. We are going to Sinits pa pala. Magkuha kami ng mga requirements para sa renewal ng visa kasi uuwi na po ng General Santos City. Chares lang. At ito pala ang pinaka-center ng Sinits dito at makikita nyo naman. Maghahanap lang pala kami ng parking na malapit doon sa UniCredit Bank. Dito na pala kami. Hinahanap ko yung bangko namin dito. Kukuha ako ng bank statement para one of the requirements sa aking renewal visa. Asa na kaya yun? Kasi ba yung UniCredit Bank ko eh? Ang dami na nakatingin sa akin kasi yung suot ko, pang-uton. Hindi nila alam na sihag. Pumapasok yung hangin sa loob ng aking kaluluwa. Ang alam ko, nandito yung UniCredit Bank eh. I think nakita ko na UniCredit. Andito naman kami sa insurance. Nandito ako sa sasakyan, hindi na ako sumama ka doon kay Vladimir. Mag-withdraw lang naman siya ng pera. Pambayad daw sa, yung sa bahay ba? Kasi magpipintura na kami. Yes! Finally! Pero ang pinili ko na kulay yung neon color. So, kapag malayo pa lang ba, halata na bahay namin. At least yung paghanap ng mga kaibigan ko, nasaan yung bahay mo? Yung neon color ha! Sa amin yan. Gusto niya blue ang kulay. Sabi ko ganun, kung blue ang color ng bahay natin, ano nang magiging kulay ng sky? Tawang-tawa ako sa kanya eh. So, sabi ko, ayoko ng blue. Mga light color lang gusto ko. Yung pinili ko, parang citron yun. Parang nalungkot siya kasi ayaw niya ng yellow. Ito ang ladder na binili ni Vladimir doon sa kanyang kapatid. Ito kasi ang mga business ng kapatid niya eh. Mahal to, 115 euro. Pero naka-discount na to. Ng ladder yan, pinakamahaba na yung binili niya. Naka-prepare na pala lahat ng documents ko para sa renewal ng aking visa dito sa Slovakia. Which is nandito yung listahan. Makikita ito siya sa website. Na-print out lang ni Mr. para may hard copy siya. Ito pala yung sa insurance. And ito naman yung bank statement. Ang kailangan talaga daw na minimum sa bank account ko na dapat ma-covered good for 12 months, it should be 3,200. Sobrahan namin yung pera sa bangko namin. Panigurado. Ito yung affidavit. Nakasaad dito na we are still living to each other. Kumbaga, sama pa rin kami as a husband and wife. Kung nanigurado lang sila kung magkasama pa ba kami sa isang bubong. May tatak ito galing sa chairman nila dito. Sa village na ito kung saan kami ngayon nakatira. Of course, hindi mawawala yung passport ko. Kailangan talaga ito. And pinakamaganda kong picture. Ito yung kinuha namin yung nakaraan na pumunta kami ng City Arena. Nung kumuha kami ng ID picture para sa renewal visa. And take 1 lang ako, hindi ko na pinaulit pa. Akala ko kasi i-edit nila ng maigi. Yun pala, hindi na. Iba sila dito. Tinanong ko yung taga-photoshoot daw kung para sa renewal ng visa, kailangan ba magsalamin or hindi. Sabi niya ganun, I don't know. Ano ko? Diyos ko naman kasi ang sabi sa my experience doon sa Pilipinas, kapag sinabing visa, kailangan naka-formal, di ba? Naka-attire talaga or else kung hindi ka man naka-attire, may pili-pili doon na pang pang ID talaga siya. Yung formal, yung talaga. Dito wala. Na-shock talaga ako. Sabi ko ganun, ay, ganito pala dito. Pati si Vladimir, tinanong ko, bakit hindi nila alam yung taga-photoshoot na dapat ID for visa, kahit renewal o whatever yan, dapat formal, di ba? Dapat alam nila kung ano yung dapat gawin. Buti na lang kamo, may mga idea ko. Ang ginawa ko na lang, tinanggal ko yung eyeglass ko, pero yung earrings ko hindi ko na tinanggal. Nag-expect ako ba na edit niya ng maigi? Dito, hindi na. May kulang pa pala ito. Hihingi si Vladimir ng consent galing doon sa parents niya na nagpapatunay na doon pa rin ako nakatira. Itong bahay kasi namin, hindi pa to siya officially sa amin. So, hindi siya pwedeng gamitin namin para sa renewal ng visa ko. Dapat daw bahay ni Bianan. June 10, appointment ng aking visa renewal. Saglit lang, wag mo munang i-forward. Sa mga naghahanap ng extra income, ito na ang sagot. Si MetaMax. Ako ay isang member ng MetaMax. For example, Prada. Ang kailangan lang mag-rate. Then success, then back. Ganun lang kasimple kumita kay MetaMax. And then maghahanap ka lang
Kung anong gusto mong advertisement na panoorin, then mag-rate, then automatic create ng income, it's depend upon sa package na na-avail mo. Kung ikaw ay naghanap ng extra income, ito na ang sagot sa'yo, si MetaMax. Ang aking referral link nasa description box, pati na yung code. The next day. Today pa pala ang renewal visa ko, kaya going to Dunay's Castreda kami. Ito siguro yung pinaka-center ng Dunay's Castreda, pero hindi ko sure ha. Anyway, first time ko nang mapunta dito sa lugar na ito, and hinahanap kasi namin yung address na nakasaad doon sa listahan kung saan ba yun bandaan. Ito ang nadaanan namin, kaso lang maulan. Thanks God, nandito na pala kami sa loob. Nag-aantay na lang kami na tawagin ang aking pangalan, kunwari lang ako ba. Ay, thank you Lord, natapos na yung appointment, nakapag-apply na ako. So within 30 days, which is 1 month, i-deliver daw nila doon sa General Santos City. Ay, sa bahay pala. Ayun ang aantayin ko. Bayad lang pala si Vladimir ng 10 euros. So, hindi na ako nangusisa. Ang importante, na-renew ng aking visa. Malayo pa naman ang expiration ng aking visa, pero ahead of time lang kami renew. This year, September, ma-expired yung aking visa. Okay naman ang pag-renew namin. Wala masyadong tao kanina. Madali lang. Maraming mga ibang lahi. Mabuti na lang kamo today. Maulan. Siguro yung ibang appointment today, hindi na pumupunta. Meron nga silang tinatawag kanina na mga pangalan pero wala doon. So it means, natakot sila sa ulan. Takot silang mabasa ka. Mga kambing pala itong mga taong to eh. Kami kahit na sobrang lakas ang ulan, sige, subok pa rin eh. Ayaw naming ma-extend na naman tong aming appointment. Thankful pa rin ako na smooth naman ang takbo ng aming visa renewal. So wala namang problema. Hindi kami bumalik sa agi. Wala, tuloy-tuloy lang siya. Thank you Lord. Kahit na hindi ko nasundo si Philip dahil sa ulan, thankful pa rin ako. Sinundo ni Bianan si Philip at saka si Alex. Pinagsabay na lang ba? And anyway, si Vladimir pala bumili ng kanyang gamot para sa ubo. Nandito na pala si Philip at saka si Alex. Dumating na sa bahay. Nag-activity lang muna sila. Alam ni Alex yan eh. Paano gawin? Kaso lang yung number 1 ba? May sungo. Ito naman si Philip. Anong ginawa niya? Ay, nag-coloring siya. Tignan niyo naman yung... Oh, too much. Wow, pekan eh. So, tamad dito si Philip mag-coloring. Sa totoo lang. Oh, pumali! Agoy, nanggawas naman na dong. Kamuritsing na. Pumali, donotra. Tak. Kanina pa yan siya dyan eh. This is the end of our video. Thank you so much for watching. God bless. Okay, see you in our next vlog. Bye. Bye.